King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 325. Pagbabalik sa ninuno. Ang 10,000 sinaunang lahi ay nabibilang sa sinaunang panahon, na napakalayo ng panahon sa atin. Inaasahan kong makita kung gaano kalakas ang maaabot ng bloodline na ito kapag nagising ito at nabalik sa ninuno nito. Nakangiti ang malabong figure ng lalaking nakasuot ng lila. Sa pagdami ng may-ari sa paglilinang, ang pamana ng bloodline ay madyay gising at magkakaroon pa ng mga bihirang pagbabago. Ang pagbabalik sa mga ninuno nito ay nangangahulugan ng pag-abot sa bloodline na kapangyarihan ng mga ninuno ng tao. Halimbawa, kung ang ninuno ay isang hari sa Void God Realm, na ang pagbabalik sa ninuno nito, ang nakababatang henerasyon ay magkakaroon ng pareho kung hindi katulad ng mga kapangyarihan sa bloodline. Ang tanging bagay ay pagkatapos ng hindi mabilang na mga henerasyon, ang mga bloodline ay napakahina. Sina Zhao Yufei, Liu Qingxin, Ao Yutian at maging ang Flooding Lake City Lord ay lahat ay may mahinang bloodline na hindi man lang 100 o 1,000th ng kanilang ninuno. Kung ang ninuno ay matunten mula pa noong unang panahon, ito ay maaaring maging 1/10,000th. Mula dito, makikita kung ang bloodline ay naritraced sa kahit kalahati o kahit 1/5 bahagi ng kung gaano kakilakilabot na kapangyarihan iyon. Sa ngayon, kailangang suriin muna ang bloodline inheritance ni Yufei. Ito ay ang espesyalidad ay ang pagiging tugma sa Heaven Earth Yuan Qi ay napakataas at ang katawan mismo ay madaling sumipsap ng Yuan Qi. Bukod sa purong true force at mabilis na pag-activate, ang pinakamalaking bentahe niya ay ang bilis ng cultivation. Bahagyang ngumiti ang puting robe Daoist. Bagaman ito ay maaaring mabilis, si Yu Tianhao ng Middle Continent ay walang duda ang pinakamabilis. Sa edad na 20 taong gulang, naabot na niya ang pinakamataas na True Mystic rank at pinangalan ng pinakamataas na henyo ng kontinente, na nalampasan maging ang Scarlet Moon Patriarch at Sword Saint Ye Wuxi noong sila ay kaedad niya. Dapat malaman ng isang tao na ang mga huling yugto ng paglilinang ay mas mabagal sa pagsulong. Hindi nakita ng lalaking nakasuot ng purple na espesyal ang puntong ito. Kung mas mataas ang paglilinang ng isang tao, mas maraming mga bottleneck at mas mahabang oras ang kinakailangan upang magtagumpay. Hindi karaniwan na gumugol ng mga taon o kahit na mga dekada para sa isang henyo na magtagumpay pagkatapos ng true human rank. Kaya naman, ang bilis ng cultivation ni Yu Tianhao ay hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses kaysa kay Zhao Yufei. Ang mga ninuno ni Yu Tianhao ay pawang Origin Core Realm Sovereigns at sa kanilang pamilya, kahit na ang Void God Realm ay lumitaw. Umiling ang puting robe Daoist. Siya ay isinilang bilang anak ng langit at may pinakamahusay na mapagkukunan at pagtuturo. Kung ikukumpara sa kanya, si Zhao Yufei ay nasa Heavenly Yuan clan lang sa maikling panahon at habang ang kanyang bloodline power ay bumabalik sa ninuno nito, ang kanyang compatibility sa Heaven Earth Yuan Qi ay tumataas din. Tumataas pa rin. Sa wakas ay nagulat ang malabong lilang figure. Ang mga normal na henyo ay nilinang ang mga unang yugto ng napakabilis at maaaring maabot ang True Spirit Realm bilang isang teenager. Ngunit dahil sila ay umunlad ng napakabilis, maaari silang maipit sa isang bottleneck sa loob ng maraming taon, dekada o kalahati ng kanilang buhay. Walang masyadong resources si Yufei noong bata pa siya at mabagal ang pag-unlad ngunit lahat ng bagay ay may pakinabang. Nangangahulugan ito na ang kanyang pundasyon ay napakatatag at ang mga henyo mula sa malalayong lupain ay karaniwang may malakas na kaisipan. Ang mga mata ng mga Daoist na may puting damit ay tila naglalaman ng walang katapusang karunungan. Kasabay nito, ang mga puwersa ng Northern, East, South, West at Middle Continents ay naghahanda para sa Sacred True Dragon Gathering. Walang masyadong lugar para sa Sacred True Dragon Gathering. Maging ang Heavenly Yuan clan ay may 10 spot. Ang buong Canopy Great Country ay mayroon ding 10 pwesto. Tulad ng para sa mga normal na malakas na bansa, karaniwang mayroong 2. Sa malayong lugar ng Cloud, pagkatapos ng pagsuko ng 13 bansa, sila ay nasisipsip sa Iron Dragon Strong Country. Broken Moon Clan, Sky Moon Mountain. Hall ng Clan Leader. Moor. Ito ay isang propelling spiritual pill at kahit na ang epekto nito ay mas malala kaysa sa normal na spiritual pills at may malaking side effect, may pagkakataon kang maabot ang True Spirit Realm gamit ito.
Ang gwapong mukha ni Hyun Master ay naging isang ngiti. Tumayo si Beimo sa kanyang harapan, nagpupumiglas at nag-aalangan. Sa ngayon, nasa kalahating hakbang pa lang siya ng True Spirit Realm ngunit mababa ang tsansa na maabot niya ang True Spirit Realm maliban kung gumamit siya ng tulong sa labas. Gayunpaman, ang 13 bansa ay isang mahirap na lugar at mahirap para sa isang shedding spiritual na tableta na muling lumitaw. Bagamat ang propelling spiritual pill na ito ay makakatulong sa kanya na makapasok sa True Spirit Realm, ang mga epekto nito ay napakalaki. Matapos kainin ang tabletang ito, nagkaroon ng pagkakataon na masira ang dantian at sumabog pa ito. Ito ay lubhang mapanganib. Moore, ayaw mo bang umalis sa lugar na ito? Ngayon na ang Cloud Area ay naging teritoryo ng Iron Dragon Strong Country, hanggat naabot mo ang True Spirit Realm, may pagkakataon kang makapasok sa Sacred True Dragon Gathering. Hyun Master si Beimoy, ang pinakatalentadong henyo ng Broken Moon Clan. Nalampasan niya si Yanggan isang buong taon na ang nakalipas at naging punong disipulo. Sagradong True Dragon Gathering. Nakakuyom ang mga kamao ni Beimoy at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Ang Sacred True Dragon Gathering ay ang world stage at ang Cloud Area ay itinuring lamang na isang baog na nayon. Tanging malalakas na bansa ang may kakayahang magrekomenda ng mga tao. Kung hindi nasakop ng Iron Dragon Strong Country ang bansang ito, hindi ka man lang makakalaban. Ibinigay ni Hyun Master ang propelling spiritual pill kay Beimoy. Nakita niya mula rito na ang disipulo niyang ito ay naantig at hindi kayang labanan ang toksong ito. Si Beimoy ay isang henyo mula sa kapanganakan at hindi gustong maging normal at maiwan. Pagkatapos ng 13 Clan Alliance, nag-focus siya sa cultivation at isa na siya ngayon sa mga nangungunang henyo sa 13 clans. Ito ay bahagyang dahil tumaas siya ng paunti-unti habang ang iba pang mga kababalaghan, tulad nina Kang Yuyo, Lin Tong, Zhao Fang, Cao Yutian, Zhao Yufei at iba pa, ay umalis sa 13 bansa. Kung magagawa ni Beimoy ng isang hakbang pa, siya ay magiging isang pinakanangungunang henyo kahit na sa loob ng Iron Dragon Strong Country. Ang kapangyarihang panggamot ng propelling spiritual pill na ito ay lubhang mapanganib at kung 10 tao ang uminom nito, 5 ang mamamatay samantalang karamihan sa iba ay baldado. Beimoy, ang iyong kapalaran ang magpapasya kung ikaw ay magiging isang ahas o isang dragon. Pinaalis ni Hyun Master si Beimoy sa kanyang mga mata at naging walang emosyon ang kanyang ekspresyon. Sa Broken Moon Clan. Sa isa pang bundok sa lugar ng First Elder. Gunner, ang iyong cultivation ay natigil sa pinakamataas na antas ng 7th Sky. Maaaring naroon ang bottleneck na ito ng maraming taon o kahit ilang dekada bago ka pumasok sa True Spirit Realm. Bakit hindi mo nalang tuklasin ang mundo? Sabi ng First Elder. Pakikinggan ng disipulong ito ang lahat ng sasabihin ng Master. Sagot ni Yanggan. Napagtanto din niya na maaaring pigilan siya ng bottleneck sa loob ng 10 taon. Ang Sacred True Dragon Gathering ay magsisimula sa loob ng kalahating taon at sa iyong lakas, tiyak na hindi ka makakadalo ngunit marahil ay makakakuha ka ng ilang mga kaliwanagan mula sa pagpunta sa panonood. Iminungkahi ng First Elder. Maging ang Iron Dragon Strong Country ay may 2 Sacred True Dragon Gathering spot. Tiyak na walang pag-asa si Yanggan. Ang disipulong ito ay tiyak na pupunta upang manood ng pagtitipon, kahit na ang landas ay puno ng mga panganib. Alam ni Yanggan na ang paglalakbay ay magiging lubhang mapanganib. Karaniwan lamang ang mga nasa True Spirit Realm o mga elite tulad ni Zhao Fang, Kang Yuyo at Lin Tong ang may mataas na pagkakataon na magtagumpay. Hihihi. Kahit na ang Cloud Country ay malapit sa mga gilid ng Northern Continent at medyo mas malapit sa Middle Continent, aabutin mo pa rin ng 1 o 2 taon para makarating doon sa bilis mo. May mga pagkakataon pa na mamatay sa daan. Bahagyang tumawa si First Elder. Ito. Nanlumo si Yanggan. Makakarating lamang siya sa Middle Continent sa loob ng kalahating taon kung siya ay nasa True Spirit Realm o may lumilipad na kabayo. Nakapaghanda na ako. Isang True Spirit Realm na kaibigan ko sa Iron Dragon Strong Country ay naghahanda na kumuha ng ilang mga disipulo para manood ng Sacred True Dragon Gathering at dadalhin ka rin niya. Ang First Elder ay naglabas ng isang sulat at isang interspatial bracelet na ibinigay niya sa kanyang unang disipulo.
Tuwang-tuwa at labis na nagpapasalamat si Yang Gan nang kinuha niya ang sulat at nalaman na ang interspatial na pulse areas ay puno ng primal crystal stones at mga mapagkukunan. Pinaalis si Yang Gan gamit ang kanyang mga mata, bahagyang naluluha ang mga mata ni First Elder. Gunner, huwag mo akong sisihin sa pagiging makasarili ko. Ang dahilan kung bakit ipinadala ng First Elder si Yang Gan upang panoorin ang Sacred True Dragon Gathering ay dahil mayroon pa rin siyang pag-asa. Sa Hilagang Kontinente, isa sa 3 dakilang bansa, ang Canopy Great Country. Sa lugar ng Thousand Water River sa Iron Blood Religion Chapter. Binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata at ang kanyang kaliwang mata ay naging mas malamig. Sa kanyang isip, ang nagyayelong lawa ay umabot sa 1.3 yarda. Lalong nanlamig ang kanyang mukha. Ang pangalawang pagbabago ng kanyang God Spiritual Eye ay nagpalamig sa aura ni Zhao Fang. Sa isang pag-scan ng kanyang kaliwang mata, kahit na ang mga nasa True Human rank ay makaramdam ng pressure at lamig. Sa kanyang tagumpay sa True Spirit Realm, ang kapangyarihan ng espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay tumataas. Naniniwala siya na karamihan sa True Human ranks ay hindi maaaring hadlangan ang kanyang eye bloodline maging ito man ay mental energy illusion o mental energy attack. Bukod pa riyan, ang source of true spirit sa loob ng kanyang katawan ay ganap na pinagsama-sama at ito ay mas siksik at dalisay kaysa sa iba pang may karanasang cultivator sa mga unang yugto ng True Human rank. Walang nakakaalam na si Zhao Fang ay nasa kanya pa rin ng Watermoon Pirate source of true spirit. Ang sealing technique ay nagmula sa Heaven's Legacy Inheritance at umiral sa kakaibang paraan. Kapag naubos na ang True Spirit Chi ko, magagamit ko na ang Watermoon Pirate para madagdagan ang lakas ko. Naramdaman ni Zhao Fang ang True Spirit Chi na higit sa kanya. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay may 2 True Spirit Chi, ito ang kanyang kalamangan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Watermoon Pirate Source of True Spirit ay maaari lamang gamitin upang palitan ang sarili ni Zhao Fang. Ang elemento ng Source of True Spirit na ito ay binago ng Watermoon Pirate para maging angkop sa sinuman, ngunit naunawaan ni Zhao Fang ang Mystic Flower Treasured Bible at sa kontrol ng kanyang God Spiritual Eye, makokontrol niya itong Source of True Spirit. Pagkatapos ng lahat, ang Watermoon Pirate Source of True Spirit ay nabuo din mula sa Mystic Flower Treasured Bible. Mas mainam na gamitin ang True Spirit Chi na ito hanggat maaari at gamitin lamang ito sa mga mapanganib na sitwasyon. Binawi ni Zhao Fang ang pandaman ng kanyang God Spiritual Eye. Shua. Isang eleganteng figure ang pumasok. Chapter Leader, ito ay isang liham mula sa Deputy Patriarch. Iniabot ni Daiye ang isang sulat. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kumislap habang tinitingnan kung ano ang nasa loob. Pumunta sa kabisera sa loob ng 1 buwan upang makipagkompetensya para sa Sacred True Dragon Gathering. Sa buong Canopy Great Country, may 10 pwesto lang. King of Gods, Kabanata 326. Pre-order na pwesto. Mayroong 8 pangunahing paksayon sa Canopy Great Country at bawat isa sa kanila ay mas malakas kaysa sa normal na strong countries. Bukod doon, ang Great Country ay mayroon ding iba pang puwersa kabilang ang Flooding Lake Liu family, na halos kasing lakas ng isang strong country. Gayunpaman, sa isang malaking bansa lamang, mayroon lamang 10 lugar. Binigyan siya ng Deputy Patriarch ng time limit na 1 buwan, ibig sabihin may oras pa si Zhao Fang. Hindi talaga nag-alala si Zhao Fang sa mga pwesto, kaya mas nakatuon siya sa mismong Sacred True Dragon Gathering. Ang mga kalahok ay ang mga henyo ng bawat kontinente at marami sa kanila ay may mga bloodline o hindi kapani-paniwalang kakayahan. Sa kasalukuyan, ang lakas ni Zhao Fang ay mental na enerhiya at bilis at hindi siya natatakot sa malapitang labanan. Mayroon siyang Watermoon God Peach Fan para sa malapit at mid-range na labanan at ang 3-flowered Treasured Lotus para sa depensa. Ngayon kailangan lang niya ng isang malakas na long-range weapon. Simula nang sumanib siya sa God Spiritual Eye, si Zhao Fang ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa malalayong armas dahil magagamit nito ang kanyang God Spiritual Eye. Sa mga pakikipaglaban sa buhay at kamatayan na may masalimuot na kapaligiran, ang isang malakas na long-range na sandata ay kinakailangan. Makalipas ang kalahating buwan, sa wakas ay dumating si Taigan Master sa Thousand Water Area Chapter. Umalis na siya nang matanggap niya ang sulat ni Zhao Fang.
5 Elemental Piercing Crystal. 5 Elemental Yuan Crystal. Fallen Meteorite. Mystic Ice Essence. Nagliwanag ang mga mata ni Taigan Master habang inaayos niya ang mga materyales ni Zhao Fang. Ayon sa mga iniisip ni Zhao Fang, gusto niya ng bagong bow o i-upgrade ang Luohao Bow. Hinawakan ni Taigan Master ang material ng Luohao Bow at ang simbolo ng Ice Lotus na may ilang panghihinayang. Sa kasamaang palad, ang kapangyarihan ng yelo ng simbolo ng Ice Lotus na ito ay hindi na sapat para sa iyo. Higit pa rito, ang Luohao Bow and Arrows ay mortal grade sa simula. Ang kanilang potensyal ay halos nagamit na. Si Zhao Fang ay nakaramdam din ng bahagyang panghihinayang dahil malamang na kailanganin niya itong isuko. Siyempre, ang 5 Elemental Piercing Crystal at 5 Elemental Yuan Crystal ay maaari pang mag-upgrade ng spiritual grade item at sa makatuwid ay maaari ding mag-upgrade ng mortal grade item, ngunit ito ay magiging isang basura. Alam ni Taigan Master na ginamit ni Zhao Fang ang Luohao Bow sa loob ng maraming taon at may mataas na compatibility dito. Lumingon siya at ngumiti. Maaari kong muling ayusin ang Luohao Bow at lumikha ng bagong busog at palaso. Ako ay tiwala na ito ay magiging mas mahusay kaysa sa orihinal. Halatang masaya si Zhao Fang dito. Ang bagong ayos na Luohao Bow ay tiyak na iba sa orihinal, ngunit ang ilang mga espesyal na katangian ay ipagpapatuloy at hihigit sa orihinal. Higit sa lahat, hindi kailangan ni Zhao Fang na gumamit ng isang ganap na bagong long-range na armas. Pagkatapos noon, nagsimulang kalkulahin ni Zhao Fang at Taigan Master ang mga mapagkukunan at gastos. Bukod sa 5 Elemental Piercing Crystal at 5 Elemental Yuan Crystal, gumastos din si Zhao Fang ng milyon-milyong Pearl Crystal Stone sa iba pang mapagkukunan ng craft para gawin ang pinakamahusay na Luohao Bow. Hihihi, mayaman ka. Ang halaga ng paggawa nito ay higit pa sa isang normal na mid-tier na spiritual grade na sandata. Tuwang-tuwa si Taigan Master sa mga materyales. Naabot nila ang antas ng pagiging perpekto. Iniwan ni Zhao Fang ang trabaho kay Taigan Master dahil kailangan pa niyang pumunta sa Iron Blood Religion Headquarters at dumalo sa mga laban para sa mga spot para sa Sacred True Dragon Gathering. Huwag mag-alala, bibigyan kita ng perpektong long-range bow sa kalahating buwan. Saad ni Taigan Master. Nagpahinga si Zhao Fang at itinuro ang 3-flowered treasured lotus kasama si Dai Ye patungo sa kapital. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Fang at siksik na True Spirit Chi, ang bilis ng 3-flowered treasured lotus ay maihahambing sa mga eksperto sa True Mystic rank. Sa loob ng 10 araw, dumating si Zhao Fang sa pangunahing punong tanggapan ng Iron Blood Religion. Si Zhao Fang ay agad na ipinatawag ng Deputy Patriarch. Pinatawag din si Dai Ye, ang dakilang bulwagan ng Iron Blood Religion. Nang pumasok sina Zhao Fang at Dai Ye, maraming miyembro ng upper echelon sa loob ng bulwagan kabilang ang protectors, elder at chapter leaders ang tumingin. Bukod sa kanila, may isang lalaki at isang babae na nakatayo sa gitna ng bulwagan na may magalang na ekspresyon. Dumating na si chapter leader Zhao. Nang pumasok si Zhao Fang, isang maliwanag na boses ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Ang mga chapter leaders ay ang upper echelon ng Iron Blood Religion at marami ang nasa True Mystic rank. Sa makatuwid, sa pagpasok ni Zhao Fang, hindi nagtagal ay binigyan siya ng lugar. Dumating pa ang mga kalapit na chapter leaders and elders para batiin si Zhao Fang. Bilang pinakabatang chapter leader sa Iron Blood Religion, maraming atensyon ang ibinibigay kay Zhao Fang. Kasabay nito, ang lalaki at babae sa gitna ng bulwagan ay tumingin kay Zhao Fang na may inggit at ilang selos. Dumating din si Dai Ye para tumayo kasama ang lalaki at babae. Halos mahulaan ni Zhao Fang kung tungkol saan iyon. Si Jiang Sanfeng, Dong Zhou at Dai Ye ay pawang mga batang henyong elite ng Iron Blood Religion. Sa gitna nila, si Jiang Sanfeng ay isa sa 10 bituin ng nakababatang henerasyon. May mabilis na nagpakilala sa kanila kay Zhao Fang. Si Jiang Sanfeng ay nagsuot ng Mystic Gold Battle Robe at sa edad na 23 taong gulang, siya ay may nagniningning na mga ilaw sa kanyang mga mata na nagbigay sa mga tao ng maalab na pakiramdam. Ang cultivation ng taong ito ay umabot na sa huling yugto ng True Human rank at siya ang numero 1 henyo ng Iron Blood Religion.
Si Dongzhou ay isang batang babae na may balat na kasing puti ng nyebe at siya ay 20 taong gulang ngunit nagkaroon ng paglilinang sa mga unang yugto ng True Human rank. Kung ito ay ilagay sa cloud area, ito ay hindi maiisip. Para sa huling Daiye, pamilyar sa kanya si Zhao Fang. Hihihi, Jiang Sanfeng sa pagkakataong ito ay tila napakalaki ng pag-unlad. Ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Manual ay malamang na umabot na sa ika-6 na antas. Tanging isa pang eksperto sa True Mystic rank sa relihiyon ang nagsanay sa ganoong antas. Naabot ni Jiang Sanfeng ang pinakamataas na 300 sa huling Sacred True Dragon Gathering, ngunit hindi siya nakapasok sa True Dragon Genius ranking. Ngayong tumaas na ang kanyang cultivation at skill, hindi mababa ang tsansang maabot niya ang nangungunang 100. Tinalakay ng pribado ang mga upper echelons ng Iron Blood Religion. Sa sandaling ito, ang Deputy Patriarch ay nagsalita. Sa pagkakataong ito, ang chapter leader Jiang Sanfeng, Daiye at Dongzhou ay kakatawan sa Iron Blood Religion upang ipaglaban ang mga pwesto. May nag-iisip ba tungkol dyan? Lahat ng nasa itaas na echelon ay tumanggo nang marinig nila ito at hindi sumang-ayon. Ang 4 na taong ito ang pinakamalakas na henyo na mayroon ang Iron Blood Religion at ang natitirang nakababatang henerasyon ay hindi pa nakakarating sa True Spirit Realm. Sina Jiang Sanfeng at Zhao Fang ay parehong elite kahit na sa iisang henerasyon. Ang mga taong pinangalanang lumaban para sa mga spot ay nakumpirma na ngayon, ngunit ang aming Iron Blood Religion ay palaging may na-preorder na pwesto. Bahagyang ngumiti ang maputing buhok na Regulations Elder. Nangangahulugan ang na-preorder na pwesto na ang tao ay pansamantalang napili bilang taong kalahok sa Sacred True Dragon Gathering at hindi na kailangang dumaan sa masalimuot na proseso. Kailangang malaman ng isa na ang buong Great Canopy Country ay mayroon lamang 10 lugar at ang 8 pangunahing puwersa pati na rin ang hindi mabilang na mga paksayon sa ilalim ng mga ito ay may 100 beses ang populasyon ng 13 bansa. Sa napakaraming tao na ito, mayroong hindi mabilang na mga henyo. Gaano kahigpit ang kompetisyon para sa 10 pwesto? Sa makatuwid, ang 10 pwesto ay kailangang makipagkompetensya sa loob ng mahabang panahon. Ang ibang mahusay na bansa, malakas na bansa at maging ang 10 mahusay na angkan ay kailangang sumailalim sa matinding kompetisyon. Maaari silang gaganapin sa parehong oras o malapit sa isa't isa. Ang bawat kontinente ay nakikipaglaban para sa limitadong mga lugar. Para sa patas, karamihan sa mga puwersa ay sasailalim sa mga round ng elimination at ang mga may pre-ordered spot ay hindi kailangang lumahok sa mga elimination round. Pansamantalang bibigyan ka ng pwesto para lumahok. Tanging kapag sapat na ang mga henyo ay itinapon, ang mga may na pre-order na mga spot ay mahahamon. Ang problema ay, kanino dapat bigyan ng Iron Blood Religion ang na pre-order na lugar? Ang mga na pre-order na spot ay tanda ng lakas at kaluwalhatian. Ito ay isang lugar kung saan naniniwala ang iba na mayroon kang lakas na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering. Deputy Patriarch, sa nakaraan ang 10 bituin ay kadalasang kumukuha ng mga pre-order na pwesto. Paalala ng isang elder. Ang 10 bituin ng Great Country ay nakaranas at malamang na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering dati, tulad ni Jiang Sanfeng. Siyempre, magkakaroon din ng mga bagong tao na talunin ang mas lumang henerasyon at papalitan sila sa pamagat ng 10 bituin. Ang Iron Blood Religion ay nirerango ayon sa katayuan at lakas. Makikita ang lakas ni Zhao Fang mula sa pagkatalo noon kay Tian Yunji. Kasabay nito, siya ang pinakabatang chapter leader ng Iron Blood Religion at namamahala sa Thousand Water Area. Ang kanyang katayuan ay hindi dapat tanungin. Nagsalita ang Deputy Patriarch. Nang marinig ito, tumanggo ang nakatataas na echelon sa kanilang mga ulo. Sa mga tuntunin ng lakas, katayuan at trick, si Zhao Fang ang pinakamataas na antas. Ang pinakamahalagang bagay ay bata pa siya at puno ng potensyal. Gayunpaman, mayroon ding ilang mga upper echelon na hindi nahanap na ito ay tumpak. Mayroong ilang mga kadahilanan na nagtapos sa pagkapanalo ni Zhao Fang laban kay Tian Yunji. Ang dahilan kung bakit siya rin ang namumuno sa Thousand Water Area ay sa tulong ni Yun Xia, Cheng Mengzhen at Daiye. Hindi tayo makapagdesisyon sa tulong ng swerte.
Si Jiang Sanfeng ay nasa upuan ng 10 bituin sa loob ng maraming taon at lumahok sa huling Sacred True Dragon Gathering kaya mas may karanasan siya. Napag-usapan ang upper echelons. Parehong may sariling mga taga-suporta sina Zhao Feng at Jiang Sanfeng. Sa ganitong paraan, nasa kamay ng Deputy Patriarch ang kapangyarihang magdesisyon ngunit hindi agad nagsalita ang kulay dugong buhok na si Timo. Si Jiang Sanfeng ay nakatayo sa gitna ng bulwagan at nakaramdam ng medyo hindi matatag para sa isang taong mayabang na tulad niya. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Zhao Feng na may matalim na mga mata. Sa pagsasalita ng tapat, grabe ang pressure sa kanya nitong pinakabatang chapter leader. Ang kanyang mga nagawa ay nagbigay sa kanya ng maraming katanyagan at nakilala siya sa buong dakilang bansa. Mataas din ang kanyang posisyon sa Iron Blood Religion. Higit pa rito, binigyan din siya ng malaking kahalagahan ng Deputy Patriarch. Bakit hindi natin hayaan sina Jiang Sanfeng at Zhao Feng na mag-spar para maging patas? Bahagyang ngumiti ang maputi na buhok sa regulasyon. Naunawaan niya ang kahulugan ng Deputy Patriarch. Madaling makapagdesisyon si Timo sa sitwasyong ito ngunit hindi niya ginawa. Chapter Leader Zhao, ano sa tingin mo? Nakakulay ang dugong buhok sa bibig ni Timo. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makita ang paglaki ni Zhao Feng. Oo naman. Tumanggaw si Zhao Feng at tumayo mula sa kanyang upuan. Malinaw na gusto niyang makuha ang na-pre-order na lugar para hindi na niya kailangang lumahok sa mahabang pagsubok na iyon. Ang itaas na antas ay puno ng pag-asa. Boom! Ang isang entablado na 100 yarda ang lapad ay lumitaw sa gitna ng malaking bulwagan at ito ay nababalot ng isang malalim na asol na semisphere. Shua-shua. Sina Zhao Feng at Jiang Sanfeng ay parehong tumalon sa entablado. Naramdaman ni Zhao Feng ang pagbagsak ng kanyang katawan at nalaman na ang gravity ng mga stage na ito ay 10 beses na mas mataas kaysa sa normal. Naging mabagal at nakakapagod ang lahat ng kilos niya. Kung ito ay isang weaker cultivator sa Ascended Realm, malamang na agad silang magsusuka ng dugo kapag inilagay sa ganitong kapaligiran. King of Gods, Kabanata 327. Ang pinakamakapangyarihang bloodline ng dakilang bansa. Sa yugtong ito, nalaman ni Zhao Feng na ang mga arrays dito ay nalampasan ang kanyang kaalaman. Napakalalim na ng mga array ng gravity at naantig nila ang mga batas ng langit at lupa. Nangangahulugan ang 10 beses na mas gravity na kahit ang pagkilos ng mga nasa True Spirit Realm ay mapipigilan. Masasabing nagamit mo lang ang ika-10 bahagi ng iyong karaniwang bilis at lakas dito. Matagal ko nang narinig ang pangalan ni Chapter Leader Zhao at gusto kong malaman ang 1 o 2 bagay mula sa iyo. Bagamat medyo mayabang si Jiang Sanfeng, kailangan pa rin niyang gumalang sa labas kahit na wala siya sa loob. Gawin mo lang lahat ng gusto mo. Casual na tumanggaw si Zhao Feng sa kanyang ulo. Malamig na ngumisi si Jiang Sanfeng sa kanyang puso. Ang isang brat na ang buhok ay hindi pa man lang lumaki ay talagang naniniwala na siya ay isang figure. Sa tono niya, parang junior ang kausap niya. Ang kanyang magalang na mga aksyon kay Zhao Feng ay nasa ibabaw lamang. Gusto niya talaga ang pre-ordered na pwesto. Paumanhin. Isang maliwanag na gintong liwanag ang nagsimulang kumislap sa paligid ng Jiang Sanfeng. Ang kanyang Mystic Gold Battle Robe ay nagliwanag ng nagniningning na liwanag at bago pa man naruroon ang pag-atake, ang maapoy na mainit na kapangyarihan ng True Spirit ay bumalot sa entablado. Scorching Fire Searing Heart Palm. Itinaas ni Jiang Sanfeng ang kanyang palad at nagpadala ng mga alon ng nagliliyab na True Spirit Chi na sapat na upang magsunog ng hangin patungo kay Zhao Feng. Boom! Weng! Bahagyang nanginig ang buong stage. Kung ito ay nasa isang normal na lugar sa halip na ang Great Hall of the Iron Blood Religion, isang maliit na bundok sana ang Jin-iba. Naramdaman na lang ni Zhao Feng na ang hangin sa paligid niya ay naging mainit na parang lava. Ang palad ni Jiang Sanfeng ay tuloy-tuloy at dumudugo ito patungo sa mahahalagang organo ng kanyang kalaban. Ang mga eksperto sa normal true human rank na hindi nakakaalam ng inside information ay maaaring masira ng fire poison ni Jiang Sanfeng kung hindi agad napatay. Hindi maliit ang improvement ni Jiang Sanfeng. Ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Manual ay umabot sa ganoong kataas na antas. Ang normal true human ranks ay hindi maaaring makipagpalitan ng kahit ilang galaw. Sa susunod na ilang taon,
Pagkatapos niyang maabot ang pinakamataas na true human rank, magagawa na niyang maging chapter leader. Marami sa mga nakatataas na echelon ang humanga kay Jiang Sanfeng, ang henyo na puno ng potensyal. Zeng. Isang sapot ng kidlat ang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng at itinapon niya ito na parang spiderweb ng kidlat patungo sa lugar na nasa harapan niya. Boom! Nagsagupaan ang dalawang kapangyarihan at nagbanggaan ang apoy at kidlat, na lumikha ng isang alon na sapat na malakas upang agad na maalis ang sinumang nilalang sa ilalim ng True Spirit Realm. Ang malalim na aswal na tubig sa paligid ng entablado ay parang karagatan habang sinisipsip nito ang parehong mga pag-atake at nanatiling hindi gumagalaw. Ang hanay ng tubig ay umabot sa napakalalim na kaya nitong sumipsip ng enerhiya. Iniskan ni Zhao Feng ang nakapalibot na hanay. Parang Darkwater Inheritance ni Beimoy pero mas malalim. Shua. Sa unang palitan, mabilis na iniwasan ni Zhao Feng ang Scorching Sun Blazing Fire Palm ni Jiang Sanfeng na nakatutok sa kanyang mga organo. Swerte lang ba? Ang mga mata ni Jiang Sanfeng ay kumikinang na hindi makapaniwala. Ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Palm ay maaaring itago ang nakatagong nagliliyab na lakas ng araw sa pamamagitan ng mga vibrations nito at maaaring tumama sa mga organo ng kalaban lampas sa balat. Ito ay hindi kapani-paniwalang mahirap na ipagtanggol laban. Naiwasan ng paggalaw ni Zhao Feng ang kanyang mga kritikal na pag-atake. Si Jiang Sanfeng ang bahagyang napamanhid ng kidlat. Nang makitang casual na ini-inspeksyon ni Zhao Feng ang hanay, nagalit si Jiang Sanfeng. Parang mas interesado si Zhao Feng sa mismong entablado kaysa sa kanyang kalaban. Scorching Sun Blazing Heaven. Umungol si Jiang Sanfeng at ang sumunod na palad ay nagdulot ng hindi mabilang na mga kislap ng apoy na sumipol sa buong entablado. Tila nabahira ng apoy ang hangin sa entablado. Agad na natuyo ang tubig sa hangin. Ang palad na ito ay puno ng puro magulong apoy na hindi maiiwasan. Scorching Sun Blazing Heaven. Isang malawak na atake. Tingnan natin kung paano mo ito iwasan. Ang palad ni Jiang Sanfeng ay tila sumisimbolo sa kanyang walang limitasyong galit. Shua. Ang kidlat ay dumaan sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng at ang kanyang buong katawan ay binalot ng isang magaan na patong ng kidlat, pagkatapos nito ay sumugod siya sa nagninangas na kalangitan. Teka, hindi. Siya ay sumusugod sa mga puwang sa kalangitan ng apoy. Shoo. Sa sandaling iyon, ang makamulto na figure ay parang isda na lumalangoy sa isang makapal na dalampasigan. Nanlaki ang mga mata ng mga upper echelons na nanunood sa labas ng stage. Ang mga kabataan sa loob ng kalangitan ng apoy ay dumaraan sa mga puwang ng apoy na may pinakamaliit na paggastos ng pagsisikap at lakas, matagumpay na nakaiwas sa mapangwasak na pag-atake ni Jiang Sanfeng. Nagagawa pa rin niyang maging napakaliksi sa ilalim ng 10 beses ng gravity. Upang mapagsama ang mga batas ng kidlat sa kanyang paggalaw, teka, hindi, mayroon ding makamulto na layunin na nagpapahintulot sa kanya na lumipat ayon sa gusto niya. Ang mga nakatataas na echelon ay may kaalaman. Sa sandaling ito, si Zhao Feng ay may ganap na kalamangan sa bilis. Paano ito posible? Ang lahat ng aking mga pag-atake, kabilang ang kanilang mga ruta at paggalaw, ay madaling iniiwasan niya. Sa wakas ay naantig si Jiang Sanfeng at naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Bagamat ang kanyang Scorching Sun Blazing Fire Palm ay may mataas na mapanirang kapangyarihan, gumastos din ito ng malaking enerhiya. Kung magpapatuloy ito, gugugol niya ang lahat ng kanyang lakas bago pa man umatake si Zhao Feng. Scorching Sun Heart Piercing Spear. Huminga ng malalim si Jiang Sanfeng nang may nabuong nagninangas na sibat sa kanyang palad. Matapos itong mabuo, inihagis niya ito sa dibdib ni Zhao Feng at palm ito habang lumilipad. Ang bilis ng Scorching Sun Heart Piercing Spear ay mas mabilis pa kaysa sa mga long-range na armas. Nakaramdam si Zhao Feng ng mahinang pakiramdam ng panganib at tila nag-aapoy ng bahagya ang kanyang puso. Blade of Lightning. Si Zhao Feng ay nag-iisang nag-swipe ng kanyang kamay at isang maliit na talon ng kidlat ang agad na bumaril na naghiwa-hiwalay sa nagninangas na sibat sa dalawa. Ang atake, bilis at pagtugon ng batang ito ay napakalakas. Nagsimulang pawisan ang noo ni Jiang Sanfeng nang makaramdam siya ng pressure. Ang kasanayang kanyang nilinang ay may malapit na pagkakatugma sa apoy at dalubhasa sa opensa. Gayunpaman, kahit anong gawin niya,
hindi niya matamaan ang kanyang kalaban. Ito ay lubhang nakakagalit para sa isang taong dalubhasa sa opensa. Shua. Ang figure ni Zhao Feng ay biglang nahati sa tatlo. Sabay-sabay na tumalon ang tatlong figure patungo kay Jiang Sanfeng. Masyadong mabilis ang kanilang bilis. 100 yarda ang lapad na entablado ang nagbigay daan sa tatlo na agad na palibutan si Jiang Sanfeng at atakihin siya. Pare-parehas lang silang tatlo. Nanlamig ang puso ni Jiang Sanfeng dahil hindi niya masabi sa maikling panahon kung alin ang totoo o peke. Blast of the Scorching Sun. Ang True Spirit Chi ni Jiang Sanfeng ay nagpadala ng mga alon ng nagliliyab na apoy na sapat na upang gawing alabok ang isang palasyo. Hindi niya kapareha si Jiang Sanfeng. Siya yung pinipigilan simula pa lang. Bumantong hininga at umiling ang maputing buhok sa regulasyon. Si Zhao Feng ay hindi gumugol ng maraming enerhiya ngunit nagagawa na niyang pilitin si Jiang Sanfeng na gumastos ng napakaraming True Spirit Chi para sa malawak na hanay ng mga pag-atake. Ang sinaunang nakadamit na protector ay mahinang tumanggo sa kanyang ulo. Pang! Pang! Pa! Ang tatlong figure ay agad na umatake at sumabog sa mga alon ng apoy. Bam! Pinunasan ni Jiang Sanfeng ang isang bahid ng dugo sa kanyang bibig at nakitang nawala ang dalawa sa mga figure at pagkatapos ay bumulalas. Lahat ng tatlo ay may kakayahang umatake. Ginamit ni Zhao Feng ang lihim na pamamaraan ng kanyang Yin Shadow Cloak, ang Yin Shadow Doppelganger. Kapag ang kultibasyon ng isang tao ay umabot sa isang tiyak na antas, ang Yin Shadow Doppelgangers ay hindi na ginagamit lamang para sa distraction. Maaari rin silang umatake. Sinusubukan lang ito ni Zhao Feng sa pagkakataong ito. Maraming makapangyarihang kayamanan si Zhao Feng, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin matukoy ni Jiang Sanfeng ang limitasyon ng kanyang bloodline ng mata. Bahagyang nanghinayang si Timo na kulay dugo ang buhok. Interesado siya sa bloodline ng mata ni Zhao Feng. Claw of Lightning. Si Zhao Feng ay nagpunas ng hangin at ilang yarda ang haba ng kuko ng kidlat na parang kulog. Hindi maganda. Bahagyang tumayo si Jiang Sanfeng bago niya naramdaman ang nangingibabaw at mapangwasak na aura ng kidlat, at nanginginig pa ito at pinamanhid ang true force at dugo ng kanyang buong katawan. Ang kuko ng kidlat ay hindi lamang may nakakatakot na kapangyarihan sa pag-atake, mayroon din itong kakayahang i-lock at bitag ang kalaban. Hindi ito naiwasan ni Jiang Sanfeng at nagawa niyang ilabas ang isang palad. Ngunit ang kuko ng kidlat ay parang agila na nang-aagaw ng daga. Bam! Agad na nataman ng kuko si Jiang Sanfeng at nagsimulang umusok ang kanyang buhok. Ang mas nakakatuwa ay matapos siyang ibaba ng kuko ng kidlat, hindi ito pumutok bagkos ay agad itong kumupas. Ho! Nagpakawala ng hininga ang mga upper echelon. Kung ang kuko na iyon ay sumabog noon lamang, si Jiang Sanfeng ay magbabayad ng isang kakila-kilabot na presyo. Sa kabutihang palad ay magagamit ni Zhao Feng ang kuko ng kidlat ayon sa gusto niya. Salamat. Sinulyapan ni Zhao Feng ang namamanhid na si Jiang Sanfeng sa lupa, pagkatapos ay ngumiti siya at umalis. Ang lakas ng chapter leader ay hindi kapanipaniwala. Hindi man lang malapit sa iyo ang isang ito. Nagawa ni Jiang Sanfeng na umakyat pabalik na may nahihiyang ekspresyon. Sa wakas ay naunawaan niya kung paano nagawang kidnapin ng kabataang ito si Empress Qin, natalo si Tian Yunji at humawak sa titulong chapter leader gayon din sa pamamahala sa lugar ng Thousand Water. Ang hindi nakapagsalita ay ang edad ng kabataang ito ay mas bata sa kanya ng marami. Ang limitasyon sa edad ng Sacred True Dragon Gathering ay 50, kaya maaari pa ring lumahok si Jiang Sanfeng. Kawili-wili. Pumalakpak si Timo sa paghanga. Bagamat hindi niya nakita ang kapangyarihan ng bloodline ng mata ni Zhao Feng, sapat na ang huling kuko ng kidlat para problemayan ang karamihan sa mga cultivator sa ilalim ng True Mystic rank. Ang Zhao Feng na ito ay 16 hanggang 17 taong gulang lamang ngunit mayroon na siyang ganoong lakas at katayuan. Ang kanyang kinabukasan ay hindi masusukat. May pagkakataon siyang maabot ang pinakamataas na daan sa Sacred True Dragon Gathering na ito at sa susunod na pagtitipon, maabot ang rurok ng henyo ng kontinente. Napasigaw ang Iron Blood Religion ng upper echelon at walang hindi sumang-ayon. Kinuha ni Zhao Feng ang na-pre-order na lugar gamit ang kanyang kapangyarihan. Maraming tao ang nagulat, kasama ang isa pang katunggali para sa Sacred True Dragon Gathering, si Dongzhou. Si Daiye lang ang hindi nagulat.
Siya ay palaging nasa tabi ni Zhao Feng at alam na ang lakas na ipinahayag ng chapter leader ay dulo lamang ng malaking tipak ng bato ng yelo. Matapos makumpirma ang na-pre-order na pwesto, sabay-sabay na umalis sina Zhao Feng, Jiang Sanfeng, Dai Ye at Dong Zhou upang maghanda sa pagtungo sa capital makalipas ang ilang araw. Chapter Leader Zhao, iginagalang ko ang iyong lakas at nakikita ko kung bakit natalo si Tian Yunji sa iyo. Tanging si Prince Jin lang ang kapareha mo sa buong Canopy Great Country. Mataimtim na sinabi ni Jiang Sanfeng. Prinsipe Jin. Malakas ba siya? Nagpakita ng interes si Zhao Feng. Naabot na ni Prince Jin ang pinakamataas na yugto ng True Human Rank at siya ang numero 1 bituin. Naabot niya ang pinakamataas na 100 huling pagkakataon at ang kanyang kadugo ay sinasabing pinakamakapangyarihan sa dakilang bansa. King of Gods, Kabanata 328. Ang bola ng Ice Soul. Si Prince Jin ay ang prinsipe ng mga Imperial at mayroon siyang puro bloodline na higit sa iba, kasabay nito, ang kanyang sariling cultivation ay umabot na sa peak stage ng True Human Rank at siya ang unang nirerango sa mga bituin. Sa pinakamataas na cultivation at pinakamalakas na bloodline sa nakababatang henerasyon, si Prince Jin ay walang kapantay sa mga bituin. Ang mga mata ni Jiang Sanfeng ay naging puno ng pag-iingat nang banggitin niya si Prinsipe Jin. Sa totoo lang, naisip niya na kahit na malakas si Zhao Feng, may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ni Prinsipe Jin. Ngunit dahil si Zhao Feng ay isang chapter leader at hindi niya makita ang kanyang mga limitasyon, hindi magandang gumawa ng maagang conclusion. Bahagyang tumango si Zhao Feng sa kanyang ulo nang mapansin niya ito. Si Zhao Feng ay unang nanatili sa Iron Blood Religion pangunahing punong tanggapan sa loob ng ilang araw at pagkatapos ay susundan ang Deputy Patriarch at ang kumpanya sa kapital. Sa unang gabi, ipinatawag ng Deputy Patriarch si Zhao Feng. Sa tahimik na malaking bulwagan, nandoon ang kulay dugong buhok na sina Timo at Zhao Feng mag-isa. Zhao Feng, ang iyong lakas at paglaki ay lumampas sa aking inaasahan. Ang Sacred True Dragon Gathering sa pagkakataong ito ay isang malaking kapalaran para sa iyo. Kung hindi masyadong masama ang swerte mo, baka mapunta ka sa nangungunang 100. Napangiti ng mahina si Timo. Nangungunang 100. Bahagyang huminto si Zhao Feng, hindi ito ang perpektong lugar na gusto niya, ngunit alam niya na ang nangungunang 100 ay isang malaking puwang. Ang mga nakakuha ng nangungunang 100 ay pinangalan ng True Dragon Geniuses at maaaring tipunin ang pagpapala ng mga kontinente. Kung makakalap sila ng sapat na pagpapala, maaari silang makapasok sa mga mana. Zhao Feng, ayaw kong punahin ka ngunit si Yu Tianhao mula sa gitnang kontinente ay umabot na sa pinakamataas na yugto ng True Mystic Rank at hinamon pa niya ang isang True Lord Rank Cultivator at halos nakatali sa kanila. Si Tanten Lanyo mula sa Eastern Continent ay isang beast tamer na mayroong 3 True Mystic Rank beast sa ilalim ng kanyang utos. Ang isa sa kanila ay isang One-Horned Earth Dragon, na ang lakas ng labanan ay malapit sa isang True Lord Rank Cultivator. Ang Sacred True Gathering na ito ay lumampas sa nakaraang 12-dosenang henerasyon. Mukhang nakita ni Timo na hindi nasisiyahan si Zhao Feng sa nangungunang 100. Paglilinang sa tuktok ng True Mystic Rank. Hinamon ang isang True Lord Rank. Hindi mapigilan ni Zhao Feng ang dila. Hindi niya alam kung kapalaran o kapahamakan ang isinilang sa panahong ito na puno ng mga halimaw na henyo. Ang bilang ng mga eksperto sa True Mystic Rank sa nakaraang Sacred True Dragon Gatherings ay mababa at kadalasan ay nasa maagang yugto lamang sila. Ngunit sa panahong ito, napakaraming kapansin-pansing kababalaghan na nagsalubong. Walang nakakaalam kung mahuhulog sila o lilikha ng mas maliwanag na liwanag. Siyempre, lahat ng bagay ay may kabaligtaran. Kung mas marami ang mga henyo, mas magiging malakas ang True Dragon Blessing. Ang balita ay mula sa mga angkan ng panghuhula na ang pagkakataon ng Heaven's Legacy Inheritance na kumonekta sa kontinente ay mas mataas kaysa dati. Napabuntong hininga si Timo. Tumango si Zhao Feng. Deputy Patriarch, maaari kang magpahinga. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya sa Sacred True Dragon Gathering. Alam niya ang kanyang posisyon pagkatapos ng pagtuturo ni Timo. Huwag kang magalit. Bata ka pa at ang limitasyon ng edad ng Sacred True Dragon Gathering ay 50.
Maraming kakumpetensya ang doble sa iyong edad at sila ay lumahok sa nakaraang Sacred True Dragon Gatherings. Ngumiti si Timo. Mula sa kanyang pananaw, ang pag-abot ni Zhao Feng sa nangungunang 50 ay ang limitasyon. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ay bata pa at ang kanyang paglilinang ay mas mababa pa kaysa sa mga nangungunang henyo ng ibang mga kontinente. Malamang na hindi makakasama si Zhao Feng sa top 20 at tiyak na wala siyang pagkakataon para sa unang pwesto ngunit pagkatapos ng 10 taon, naging posible ang lahat. Ang mas maraming henyo ay mas mahusay dahil maaari itong makaakit ng mas maraming pamana. Kinalma ni Zhao Feng ang kanyang sarili. Pinaalis si Zhao Feng gamit ang kanyang mga mata, nag-alinlangan si Timo at tila gumagawa ng isang mahirap na desisyon. Maghintay. Bigla siyang pinigilan ni Timo. Nagtataka namang lumingon si Zhao Feng. Nakita rin niya kung paano may sasabihin ang Deputy Patriarch. Sumama ka sa akin. Tumingin ng malalim si Timo kay Zhao Feng bago lumiko sa kailaliman ng malaking bulwagan. Mahigpit na sumunod si Zhao Feng sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Hindi niya alam na ang paglalakbay na ito ay magbabago ng kanyang kapalaran. Matapos ang ilang corridors, pumasok ang dalawa sa isang secret hall. Isang True Human Rank Expert at ilang Peak True Human Rank Expert ang nakatago sa secret hall. Hindi mararamdaman ni Zhao Feng ang mga ito kung wala ang kanyang God Spiritual Eye. Sa sulok ng Secret Hall, may hagdanan. Kasunod ng hagdan pababa, nakaramdam si Zhao Feng ng mabigat na aura. Ang kanyang God Spiritual Eye ay tila kumikibot na parang may naramdaman ngunit mabilis na kumalma. Ang hagdanan ay patungo sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. Nandito ka. At nagdala ka ng isang kabataan. Isang mahinang matandang boses ang umalangaw mula sa palasyo sa ilalim ng lupa. Bagamat mahina ang boses na iyon, diretso itong pumasok sa kanyang mental energy. Sumikip ang puso ni Zhao Feng. Mula sa aura ng mental energy ng tao, nalampasan nito ang anumang True Lord rank na nakita niya. Sa palasyo sa ilalim ng lupa, may isang kulay purple na gintong kama kung saan nakahiga ang isang matandang lalaki na may makakapal na kilay. Ang kanyang balat ay tuyo at walang aura na nanggagaling sa kanya. Brother Hong. Umakyat si Timo at casual na binati siya. Napatingin sa kanila ang makapal na kilay na lalaki na may nagtatanong na mga mata. Binabati ng Junior Zhao Feng na ito si Senior. Agad na yumoko si Zhao Feng. Hindi niya alam kung bakit ngunit ang makapal na kilay na Senior sa harap niya ay nagbigay ng malalim na pakiramdam na hindi niya ginamit ang kanyang God Spiritual Eye. Kahit na ang isang dagat ay hindi mabilang na mas malaki kaysa sa isang ilog. Brother Hong, siya ang pinakabatang chapter leader sa relihiyon sa kasaysayan at siya ang namamahala sa Thousand Water Area. Inagaw din niya si Empress Qin, kinuha ang pre-order na pwesto para sa Sacred True Dragon Gathering at tinulungan akong gawin ang Wheel of Light and Darkness. Masiglang sinabi ni Timo ang mga kwento ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, si Zhao Feng ang natagpuan at na-promote niya. Isang chapter leader sa 16 hanggang 17 taong gulang. Kung hindi lang ikaw nagdala sa kanya dito, masasabi kong ito ay katawa-tawa. Inis ka ng makapal na kilay na elder si Zhao Feng at agad niyang nakita kung ano ang edad ni Zhao Feng. Mas lalo siyang tumingin ng may pagtataka. Bumalik sa Flooding Lake City, nakita din ng Flooding Lake City Lord na si Liu Jiushan na hindi pangkaraniwan ang bloodline ng mata ni Zhao Feng. Ang makapal na kilay na matandang ito ay may parehong kapangyarihan, ngunit ito ay mas tumpak kaysa sa Flooding Lake City Lord at kay Timo. Isang kakaibang eye bloodline at malakas na pinagmumulan ng mental energy. Ang makapal na kilay na elder ay tumingin kay Zhao Feng na parang sinusuri niya ang isang jade. Karamihan sa mga tao sa ilalim ng True Mystic rank ay hindi katugma ni Zhao Feng, ngunit ang kanyang eye bloodline ay hindi pa rin umabot sa kanyang buong potensyal o kung hindi, sa Sacred True Dragon Gathering na ito, may pagkakataon siyang maabot ang nangungunang 50 o kahit na mas mahusay pa. Sana ay matuturuan siya ni Brother Hong ng kaunti. Paliwanag ni Timo. Hihihi, ibig mo bang turuan ko siya o bigyan ng resources? Iritadong sabi ng makapal na kilay na elder, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin kay Zhao Feng. Isang invisible wave ng mental energy pressure ang biglang bomb alot sa hangin at bomb alot kay Zhao Feng.
Naramdaman ni Zhao Fang ang pagyanig ng kanyang puso at nakaramdam siya ng pressure na hindi pa niya naramdaman. Ang makapal na kilay na matanda ay naglabas lamang ng kaunting aura, ngunit tila sapat na ito upang durugan ang isang elepante. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumikinang na asol na yelo at ang nagyayelong lawa sa loob ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay nagbigay ng panlalamig na pakiramdam. Sa wakas ay napakilos ang makapal na kilay na matanda. Nang siya ay lalo pang magsaliksik, hinaranggan siya ng isang hindi nakikitang malamig na aura na nagpalamig pa sa kanyang kamalayan. Gaano katagal ang simula ng Sacred True Dragon Gathering? Tanong ng makapal na kilay na matanda. Mga 4 hanggang 5 buwan. Sagot ni Timo. Kawawa naman, kung dinala mo siya dito 1 taon o 2 ng mas maaga, ang sitwasyon ay magiging iba. Sa tulong ko, nagawa niyang makapasok sa nangungunang 10. Nagsisisi na sabi ng makapal na kilay na matanda. Kakasali pa lang niya sa Iron Blood Religion sa loob ng ilang buwan at malaki ang naitulong niya sa akin noon. Haasahan na lang natin ang sibat bago ang laban. Ang pangunawa ni Zhao Fang ay dapat na medyo mataas kung hindi ay hindi niya maaabot ang ganoong antas sa edad na ito. Binigyan siya ni Timo ng puting mata. Mabuti. Walang magawa ang makapal na kilay na matanda. Sure. Pinitik niya ang palad at lumitaw ang isang misteryosong ice blue crystal. Nang lumitaw ang ice blue crystal, naramdaman ni Zhao Fang ang lamig na tumagos sa kanyang mental energy at nagpakibot din ang kanyang God's spiritual eye. Ito ay isang soul ball mula sa labas ng mundo at ito ay lubhang mahiwaga. Ang halaga ng bola mismo ay hindi mataas ngunit naglalaman ito ng ilang kaalaman tungkol sa sinaunang daw ng kaluluwa bagaman ito ay hindi kumpleto. Medyo ayaw na sabi ng makapal na kilay na matanda. Labis na nagulat si Timo, ang makapal na kilay na matandang lalaki ay nagbigay ng isang pambihirang kayamanan mula sa labas ng mundo kay Zhao Fang. Matapos masanyasan, kinuha ni Zhao Fang ang Ball of Ice Soul. Mula sa reaksyon ng Deputy Patriarch, hindi mahirap makita na bihira ang item na ito. Sure. Walang ekspresyong inilabas ng makapal na kilay na matanda ang isang sinaunang aklat na may nakasulat na ilang salita sa itaas. Hindi kumpleto ang pahina ng Dark Eye. Bulalas ni Timo habang hindi makapaniwalang nakatingin sa makapal na kilay na matanda. Ito. Senior, ikaw. Si Zhao Fang ay hindi mapakali na kinuha ang hindi kumpletong pahina ng Ball of Ice Soul at Dark Eye. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang makapal na kilay na matanda at ito ay sa pamamagitan ng koneksyon ng Deputy Patriarch. Dahil sa napakaraming mahahalagang bagay, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ekspresyon ni Zhao Fang, ang makapal na kilay na elder ay bahagyang ngumiti. Ang lahat ay nakasalalay sa iyong kapalaran. Kung talagang gusto mo akong gantihan, maabot ang nangungunang 20 sa Sacred True Dragon Gathering at kung makakakuha ka ng ilang Elixir of Life, life-restoring pills o mga katulad na bagay sa buhay, lubos akong magpapasalamat. Susubukan ng junior na ito ang kanyang makakaya. Umatras si Zhao Fang kasabay ng kaway ng matanda. Pinaalis ang figure ni Zhao Fang gamit ang kanilang mga mata, tanging si Timo at ang matanda ang naiwan sa palasyo sa ilalim ng lupa. Big Bro, binigay mo sa kanya ang bola ng kaluluwa. Hindi ba ang dating may-ari ay isang tao sa Void God Realm? At ang hindi kumpleto na pahina ng Dark Eye ay isang ipinagbabawal na pamamaraan sa kontinente na kahit na hindi mo naiintindihan. Sa tingin mo kaya niya? Nagtataka na tanong ni Timo. Dinala niya rito si Zhao Fang sa pag-asang tutulungan ni Brother Hong si Zhao Fang, ngunit napakalaki ng tulong na ito na maging si Timo ay nasaktan. Hindi mataas ang halaga ng bola ng Ice Soul. Naglalaman lang ito ng ilang diwa ng Tao of the Soul at marahil ay isang casual na bagay na dala ng haring iyon sa Void God Realm. Hindi ako isang taong nagsasanay sa Tao of the Soul kaya wala itong silbi sa akin. Higit sa lahat, nang buksan ni Zhao Fang ang bloodline ng kanyang mata, tila naramdaman ito ng bola, na para bang ito ay nakatadhana.